Unang-una, tignan mo yung sarili mo. Tignan mo. Harap ka sa salamin. May nagbago ba? May pagbabago ba? Yung pagiging kawatan mo ng small time na yan, yung pagkuha mo ng sinampay, pag-snatch mo ng cellphone o gamit, nakapagpatayo ka ba ng bahay? Pumapal ba yung bulsa mo? May ipon ka ba sa bangko? Siyempre wala. Di ba? Kasi yung pang-araw-araw na pagiging kawatan mo, panggastos mo lang sa bisyo mo yan. Di ba? Walang ipon dyan. Kaya pag naubos yun, ayan na naman. Mag-iisip ka na naman. Mang-i-spot ka na naman dyan na mabibiktima mo. Di ba? Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka paangat. Ha? Palubog ka. Tandaan mo yan. Kawawa na naman na mabibiktima mong hinayupak ka. Bosyo official, sa dami kong pinagdaanan, parang malubak na lansangan. Kabataan pinapayuhan para hindi mo na masubok pa ang mangulungan. Ako si Bosyo, lumaki sa may baklaran. Nakita niyo yun, mga utol? Siya ba naglaban? Kung makakuha sa sampayan, akala mo, siya yung naglaba no? Ang galing. Uy! Sinampay yun. Baka akala mo nasa ukay-ukay ka. Matindi talaga yung pangamoy mo, lalo na yung dekalidad na nakasuotan no? Naispatan mo agad talaga. Hanggang bilib na bilib talaga ako dyan sa mata mo. Mahusay. Wala na ba? Wala bang FU? Ang pang FU. Kaya yung nananahimik na nakasampay dyan, ninenok mo pa. Galing talaga nito. Uy! Ang galing no? Abot na abot niya no? Na-rebound niya no? Na-rebound niya yung mga sinampay doon no? Kitang-kita naman natin mga utol no? Ano yun? Saan yun? Saan patungo yun? Ha? Rekta na ba yung sa swapping center? Magkano palitan nun? Maganda-ganda yan, bata. Ganda yan, hanggang bukas yung tama. Baka sabihin nyo naman mga small time na kawatan lang yung kino-content ko. Aba, hindi ganun yun mga utol. Nakakabahala kasi yung mga ganyang galawan. Ika nga, ang tawag dyan, stepping stone. Papunta doon sa mas matinding kawalangyaan. Ipapaliwanag ko sa inyo utol kung bakit delikado yan. Sa una kasi, sampay lang tinitira niyan. Sampay. Sa susunod na yan, baka mag-akyat bahay na yan. Baka pati yung tsinelas na naiwan sa labas ng tahanan, basta branded, kahit pudpud na, hindi pa tatawarin yan. Baka tirahin pa rin yan. Mag-a-upgrade ng kawalangyaan yan. Aangat yung antas ng kawalangyaan yan. Pupunta ng convenience store yan. Kukuha ng mga chichirya. Dahil para pagkabomba, food trip naman. Galing. Hindi pa doon matatapos yan mga utol. Dahil minsan, makikita mo yan, kumakaripas ng takbo sa kalsada. May hinablutan. Di ba? Upgraded. Mahusay. Iangat pa natin ng konti. Aangat kasi talaga yan. Nakakamada talaga yan. Mga hold up na yan. Tutok kalawit na yan. At paangat ng paangat ang antas ng kawalangyaan yung hinayupak na yan. Di ba? Kaya yung pagkuha ng sinampay, delikado na. Dapat na mapigilan agad yun. Kasi papunta na yan dun sa pang-hold up. Mas matindi ng magiging kawatan na yun. Mga utol. Yan sinasabi ko na hindi small time yon. Pagkuha ng sinampay, hindi small time yun. Papunta kasi yan doon. Doon, sa mga tinatahak nilang landas. Galing. Yan yung sinasabi kong bumabaitang yung mga kolokoy na yan sa pagiging kawatan. Pag nanakaw ng sinampay, graduate doon, nagmasteral sa pang-hold up sa tao. Diba? Ganyan yan Kailan kaya ito mag-graduate? Yung talagang literal na graduate na talaga sa mundong to. Ugain lang natin sila ng konti mga utol. Kasi hanggat maaga pa, dapat talaga
maaalog na yung mga utak nila at maipaliwanag na sa kanila kung ano yung kahihinatnan ng pagkuha nila ng sinampay hanggang mapunta sila doon sa direksyon na papupuntahan nila eh, no? Dapat konting alog. Makinig ka, makinig ka. Hoy! Ikaw! Boy Sampay! Ha? Kamusta ang estado ng buhay mo? Umangat ba? Umunlad ba? Umene ka ba? Sige nga, pakibulong. Alam ko, wala pa rin direksyon yung buhay mo. Dahil kahit araw-araw kang mangwalang yan ng tao, ganyan pa rin ang estado ng buhay mo. Walang pag-asenso. Totoo yan. Alam mo yan. Sakit? Sakit talaga. Isipin mo, Utol, ha? Isipin mo lang, ha? Yung mga gamit na pinaghirapan ng mga biktima nyo, o biktima mo, di ba, ang hirap nila bago makamtan yung mga bagay na inangad nila para sa sarili nila. Deserve naman nila yon kasi nagtatrabaho sila. Pero sa'yo, real quick eh, di ba? Ang dali mo lang kunin yun eh. Eto lang, isang sulyap lang, isang kembot lang, ay, makukuha at makukuha mo yun ang wala siyang kaalam-alam. Kawawang biktima. Ang tanging puhunan mo lamang sa mga gawain na yan ay konting lakas ng loob at tigas ng mukha. Totoo yan. Hindi. Tsaka ikaw hindi ka na nakakaramdam ng awa sa biktima mo eh, no? Sa bagay, ganun talaga, kasama talaga sa trabaho mo yun eh. Yung mawalan ng awa sa mga nabibiktima mo. Huwag ka mag-alala. Alam naman namin yun. Wala kang awa. Ha? Kaya nga, ultimong maliliit na kababayan natin eh, winawalang yamo. Doon pa lang, makikita namin na wala ka talagang awa. Na ang awa. Basta ikaw, ang iisipin mo lang lagi ay pumera ng pumera. Hanggat hindi ka nasusukol ng batas, pera lang ng pera, banat lang ng banat. Alam mo, utol, payo lang ha, tigilan nyo na yan. Diyos ko. Tigilan nyo na yan. Unang-una, tignan mo yung sarili mo. Tignan mo. Harap ka sa salamin. May nagbago ba? May pagbabago ba? Yung pagiging kawatan mo ng small time na yan, yung pagkuha mo ng sinampay, pag-snatch mo ng cellphone o gamit, nakapagpatayo ka ba ng bahay? Kumapal ba yung bulsa mo? May ipon ka ba sa bangko? Siyempre wala. Di ba? Kasi yung pang-araw-araw na pagiging kawatan mo, panggastos mo lang sa bisyo mo yan. Di ba? Walang ipon dyan. Kaya pag naubos yon, ayan na naman. Mag-iisip ka na naman. Mang-i-spot ka na naman dyan na mabibiktima mo. Di ba? Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka paangat. Ha? Palubog ka. Tandaan mo yan. Pupera ka lang saglit. Ilang oras lang. Pero pag naubos yon, ano? Awawa na naman na mabibiktima mong hinayupak ka. Araw-araw ay paulit-ulit ang ganyang sistema at diskarte mo sa buhay. Nagpapakita lamang yan na walang magandang kahahantungan. Kasi hindi ka naman nag-evolve eh. Hindi naman gumanda yung pamumuhay mo eh. Yung sarili mo nga, hirap mo pampakainin eh. Diba? Walang magandang mangyayari. Ang pupuntahan yan, sa bagay, malaking bahay din naman. Diba? Yun yung pundar mo. Yun yung pinundar mo. Yung malaking bahay. Doon nga lang sa munti. Yun, galing. Meron naman pala na ipundar tong hayop na to. Utol, paano kung sa susunod mong tira masukol ka? O mahuli ka? Paano na? Doon ka na. O yun na, makikita mo na yung pinundar mo. Malapit mo nang matulugan yung pinundar mong malaking bahay. Sa munti nga lang. Ihimas ka na ng reaksyon, Utol. Iiyak sa isang sulok ng selda at magsisisi ng sobra-sobra. Ha? Sino sisisihin mo? Yung mga pulis dahil nuli ka? Kasi naman, inuli nyo kasi. Kawawa tuloy. Malamang, lagi kang tulalado, no? Uy. Balaya, ka pa ba? Kailan ka lalabas dito? Sumagot. Bayawang ko sa'yo. Ayun, mababaliw na. Ayun kasi literal yung tutol eh.
Yung pag sobrang lungkot mo sa buryo mo, talagang minsan nakakaganon, eh. Kausapin mo na ng sarili mo, wala nang gustong kumausap sa'yo dun, eh, dahil gano'n ka na, eh. Ulit pa, sige, tira ka pa sinampay. Ang masakit dun, wala ka pang pangtustos sa pangangailangan mo sa loob, 'di ba? Paano na 'yan? Paano na lang gagawin mo niyan? Talagang mag-iiyak ka na lang dun at hihintayin kung sakali at baka sakaling dalawin ka talaga ng pamilya mo. 'Pag nakadalaw naman, eh, benas-benas ka pa, 'di ba? Paano kung hindi? Paano kung hindi? Ano yung pantustos mo sa sarili mo, 'di ba? Sabagay may rancho naman dun, libre. Libre tulugan, libre pagkain, pagtiisan mo nga lang, 'di ba? Yun yung mga sasapitin mo nun, utol. Mahihirapan ka ng sobra. Sige lang, manungkit ka pa. Siyempre, malalaman at malalaman ng pamilya mo na nabakuti ka, nasuon ka ng alagad ng batas at nakakulong ka ngayon doon sa pinundang mong malaking bahay sa munti. Ha? Hihingan ka rin sa kanila. Magmamakaawa ka. Iiyak ka. Na ilabas niyo ako, kailangan ko ng pampiyansa, tulungan niyo ako. Eh, paano kung salat din yung mga pamilya mo? At walang sapat na pera para ipampiyansa mo. Ayun na. Magtatagal ka talaga sa ipinundang mong bahay. Siyempre, mapipilit ka pa rin. Tulungan niyo ako, mag-iiyak ka doon. Anong gusto mong gawin nila? Magnakaw na katulad mo? Ay, naku, idadamay mo pala sa pagiging kawatan mo yung pamilya mo. Samantalang hindi naman sila nagkulang na wag mong gawin yung mga bagay na masama. Pero ikaw na naig. Ikaw ang nasunod sa sarili mo. Ngayon, pipilitin mo sila na gumawa ng paraan. Sa paanong paraan? 'Di ba? Eh salat din ang pamumuhay nila. Ano? Tira ka muna doon para may pampiyansa, ganon? Eh gago, wag mo idamay pamilya mo. Huy, ako ka. Nakakapanggigil, eh, no? Pag pamilya agad ang tatawagin, pag nagkabulilyasuhan, eh, no? Pero never mo naman silang pinansin sa laya. Kapag may problema sila, di ba? Diyan ka. Diyan ka, pagdusahan mo yan, ginawa mong pangwawalang ya sa maraming tao. Dami, no? Dami. Ito kasi tandaan mo, utol, ha? Natitigil ang lahat ng ipinapangarap nating magandang buhay sa atin kapag nakulong tayo. Tigil yun. Ano magagawa mong pangarap doon? Ang pangarap ko na lang doon lumaya, mahirap pa yun. Paano yung magandang buhay na gusto mo? Paano? Nakakulong ka? Naku, mahirap. Mas lalong mahirap maabot ang tagumpay hanggat nakahawak ka sa rehas na bakal. Utol, napakadaming pamamaraan para kumita ka ng pera. Tandaan mo yan. At napakasarap kumita ng pera sa tamang pamamaraan. Huwag yung easy money. Huwag yun. Nakaka-permission, utol. At ang kahantungan mo lang doon, makulong. Yes, mahirap ang buhay. Mahirap pumarehas, totoo yan. Pero kapag ginalawan mo ng tama yan, yung proseso niyan, makuha mo ng tama, madali na yan, utol. Madali mo nang makuha yung pinapangarap mo. Sayang yung lakas ng loob at tapang mo, utol. Sa pangwawalang ya sa tao, nagagawa mo eh. 'Di ba? Magagawan mo din ng pamamaraan yung tamang gawain. Gets mo naman siguro ako, utol. 'Di ba? Malinis na pamamaraan at walang tinatapakang tao. Kaya mga utol, iwasan nyo na sumungkit at kumuha ng sinampay ng may sinampay. Hindi naman ikaw ang naglaban nun. Sayang, mabango pa naman yun. Kasi kapag nagtagumpay ka sa pagkuha ng sinampay na yan, maiinganyo kang gumawa ulit ng paulit-ulit na pagnanakaw ng sinampay na yan hanggang mag-upgrade ka na mag-upgrade eh. Kaya sa sinampay pa lang, na pagiging kawatan mo, eh inihinto na kita, utol. Makinig ka, utol. Makinig ka sa akin. Nandito lang ako, utol. Basta makinig ka lang. Hindi kita ililigaw. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, magpalain po kayo nawa ng buong may kapal. Peace out. Ako si Bosyo, lumaki sa may baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat lawakan. Ang utak mo gamitin mo sa may kabuluhan. Di yung lagi kang nakahubad tapos nagyayabang.